sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nahuli ka ang pagguho ng bahagi ng isang lumang gusali. Dating ospital daw ito na ginawa ng tirahan ng ilang pamilya. Walang nasaktan sa pangyayari yan pero may nadamay na nakaparadang kotse. Tinutukan niya ni Jenny Santos. 28. Ano ba? Ano kanina? Sa kuha ng CCTV ng Barangay 288 sa Binondo, Maynila, makikitang payapang naglalakad sa kahabaan ng Veronica Street ang ilang tao pasado alas 7 kagabi. Sa gilid, isang ginang pa ang nagpapakain ng mga pusa. Pero matapos ang ilang minuto, biglang nagtakbuhan ng mga pusa. Kasunod nito ang biglang pagguho ng isang gusali sa lugar. Sa kabilang anggulo ng CCTV, makikita ang pagkaripas ng takbo ng mga bata papalayo sa lugar ng pagguho. Ayon sa chairman ng barangay, may kalumaan na ang gusali. Dati raw itong Binondo Maternity Hospital na naging Madonna Hospital bago nabenta. 3 pamilya ng tauhan ng bagong may-ari na lang ang nananatili roon. Maswerteng walang nasaktan sa pagguho, pero may kotseng nakaparada sa tapat na nabagsakan ng poste. Basta nilang bumaksak. May tumunog daw po ba? Paano po bago biglang bumagsak? Wala yung tunog niya, baksak na eh. Ginagamit na niya parang warehouse niya lang. Nagsisilbing palikuran at sampayan na lang daw ang ere ng gusaling gumuho. Swerteng di rin nadamay ang katabing bahay. So hindi ko siya pinayagan matulog. Dito na sa barangay gym namin siya matutulog. Nangako naman daw ang may-ari ng gusali na ipapatanggal ang parte ng gumuho para di makapaminsala. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Mukhang magdodoble penitensya ang ilang customer ng Maynilad sa Metro Manila at Bacoor City sa Cavite sa Semana Santa. Sa gitna ng mainit na panahon, mawawalan pa sila ng tubig mula Martes Santo hanggang Huwebes Santo. Bukod pa yan sa nararanasang interruption ngayon sa ilang lugar sa Kamaynilaan. Tinutukan yan ni Maki Pulido. Ang mga customers ng Maynilad na balak mag-staycation itong Holy Week, pwede makaranas ng ilang oras na walang tubig. Mag-aayos kasi ng ilang pasilidad ang Maynilad, kaya makakaranas ng water interruption ang 9 na syudad na sineserbisyohan ng Maynilad. 5 hanggang 10 oras yan na walang tubig, depende sa lugar. Tinatapat talaga yan ng Maynilad kung Holy Week. Marami kasing nag-out of town, kaya kaunti lang ang kumukonsumo ng tubig. Ito po yung ginagawa para po ma-ensure namin na yung aming mga facilities ay working sa lahat ng mga pagkakataon at bahagi rin po ng aming further na pagpreprepara dito sa impact ng El Niño. Payo ng Maynilad, mag-ipon na ng tubig 3 araw bago ang scheduled interruption para maiwasan ang maagang pagkawala ng tubig sa ibang lugar. Meron din naman daw silang 40 water tanker na naka-standby para mag-deliver ng tubig. Pero sa ngayon, nakakaranas na ng water interruption ng ilang Maynilad customers sa Caloocan, Quezon City at Valenzuela. Mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng madaling araw lang ito. Pero abala pa rin sa ilan. Tulad sa magulang ni Shena na kailangan gumamit ng CR kahit madaling araw. Lagi pong gising ng ganung oras. Yung mga sakit po kasi kaya pa hindi na nakatulog ng gabi. Nang dire-diretso. Humihingi ng sorry ang Maynilad pero kailangan daw nilang gawin ito. Sapat man daw kasi ang supply na nakukuha ng Maynilad sa Angat Dam. Baka naman matuyo ang kanilang water reservoir sa sobrang taas ng konsumo ngayong tag-init. Para lang po maiwasan po yung pag-further pagbaba ng elevation ng tubig sa water reservoir, kailangan po namin punuin ito ng mas mataas na level during night time. Kasi po pag hindi po namin ginawa yun during night time, pagdating po sa hapon, meron po mga customers na mawawalan ng tubig. Dagdag ni Padua, hindi naman daw araw-araw ang water interruption. Gagawin lang kung sumobra ng baba ang level ng water reservoir. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, sa ikalawang sunod na araw, itinaas ang red alert sa Luzon Grid dahil sa pagnipis ng reserbang kuryente. At bukas, inaasang mauulit yan. Nakatutok si Ron Mayrina. Namiligro na naman ang supply ng kuryente sa Luzon Grid kaninang alauna hanggang alas 4 ng hapon. Munti ka ng masagad ang supply ng 10,671 megawatts dahil sa peak demand na 10,607 megawatts. Dahil dito muli itinaas ang red alert simula alas 10 ng umaga. Pero binabarin sa yellow alert na pasado alas 2 ng hapon nang hindi nagkakaroon ng brownout. Yung red alert pumapasok na nadidiblip yung 4% of the projected demand.
Kung projected demand ko, gumagalaw po yan sa kada oras. No? Intervals of 1 hour. Kaya napapansin natin, ang pinakamatinding oras na tumataas yung demand ay yung 1 o'clock hanggang 5 p.m. May ahalin tulad sa isang charge na cellphone mula sa isang power bank ang sistema ng kuryente. Tignan ang cellphone bilang demand sa kuryente mula sa mga bahay, industriya, negosyo at vital installations. Ang power bank maaaring tignan bilang supply na nagmumula sa mga power plant. Ang kable ang siyang transmission line kung saan dumadaloy ang kuryente at dito nakakabit ang mga distribution company tulad ng Meralco at mga electric cooperative. At kung mas maraming cellphone ito-charge sa power bank, mas bibilis itong mawawala ng karga. Wala sana problema sa supply kung hindi lang biglaan at sabay-sabay na pumalya ang 4 na power plant na dapat sana nakapagbibigay ng kabuang 1,352 megawatts sa supply. Sobra-sobra sa kailangan po ng reserbang kuryente sa Luzon. Sa April 21, inaasahang naibalik na sa normal ang operasyon ng 4 na planta. Pero pinagpapaliwanag at iniimbestigahan ng DOE kung paanong sabay-sabay at biglaan ang pagpalya ng mga ito. Si Senador Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Energy Committee, nais pa imbestigahan kung nagkaroon ng sabuatan sa nangyaring pagpalya. Sinisigil din niya ang DOE, lalo pat panay ang sabi ng ahensya na walang problema sa supply. DOE will be very objective. But if we see that there's really that problem, again, we will not hesitate to incarcerate. Papakulong natin. Bukas inaasahang muli itataas ang red alert pero pagdating ng weekend at sa Semana Santa, pababa na raw ang demand dahil wala nang pasok sa mga opisina. Ivan Mayrina nakatuto, 24 oras. Uy, 100? Isa-surprise ko sila. Kaya ko mag-magic. Magic sarap, all in one. Umuwing walang bit-bit na mahalagang alaala ang isang OFW na nagtrabaho sa China. Nagkaroon kasi siya ng amnesia, kaya hindi matunton ang kanyang mga kaanak. Ang kanyang kwento tinutukan po ni JP Soriano. Siya si Richard Soriano Reyes, OFW mula sa China. Nagbalik bansa siya nitong March 29. Pero imbis na dumaretso sa kanyang pamilya, idiniretso siya ng mga taga-Department of Foreign Affairs sa Las Piñas General Hospital. Wala kasing maalala si Richard, maging kung sino ang kanyang kaanak. Sabi ng DFA, 2017, na-stroke at nagka-brain hemorrhage daw ito. Sumailalim sa mga operasyon at pagsusuri hanggang sa maging stable ang kanyang kondisyon. Pero nabura ang kanyang alaala. Hinanap daw ng DFA ang kanyang mga kaanak. Pero bigo silang matunto ng mga ito. Very hazy yung kanyang background, kung may asawa, kung may anak, yung pamilya dito sa Pilipinas, parang wala siyang masyadong ties. Sa China po kayo nagtrabaho na matagal? Sa China? China? Matagal? Yes. Do you know your name? Alam mo po ang buong pangalan? Richard. Are you a DJ? Before DJ ka ba? Yes. Pero nang tanungin ang tungkol sa kanyang anak. Kayong anak? Do you have a daughter? Do you have a son? Meron ka mong anak? Yes. Yes. Do you know her name or his name? Yes. Ano pangalan? You can't remember? Yes. Can't remember. Alam mo meron na. Sana mapanood ka niya, no? Papuntahan ka niya dito. Yes. Merong tattoo si Richard na Amanda, pero hindi niya maalala kung sino si Amanda sa kanyang buhay. Kanina, muling nadagdagan ang mga naaalala ni Richard, gaya ng muling tanungin kung taga saan siya. Yes. Marikina. 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 Pangawagin natin sa mga taga-Marikina. Isang barangay ng Marikina. O yung mayor ng Marikina. Concepcion. Naiintindihan niya kung ano yung sinasabi natin, pero hindi niya ma-express. Kaya nakikita natin yung frustration niya na gusto niya magsalita, kaya lang hindi niya masabi sa atin eh. Dahil hindi pa rin alam kung sino at nasaan ang kanyang pamilya, mananatili muna siya sa ospital. Idadaan na rin siya sa therapy at rehab. Sana nananawagan kami through GMA na makita o makilala siya ng kamag-anak niya. Ayon sa mga doktor, naalala ni Richard na isa siyang Katoliko. Kaya bago kami umalis, isang rosaryo ang aming iniwan sa kanya. Para sa mga nakakakilala kay Richard o nais tumulong, maaari itong ipagbigay alam sa social service sa Las Piñas General Hospital. JP Soriano, nakatutok 24 oras.
Mahigit isang buwan bago ang eleksyon 2019, muling naglabas ng resulta ng survey nila ang Pulse Asia. Kaugnay po ng mga tumatakbong senador. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Base sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, 16 sa 62 kandidato sa pagkasenador ang may statistical chance na manalo. Nangunguna pa rin si Grace Poe at nasa pangalawa si Cynthia Villar na sinundan ni Sani Angara, Bongo, Pia Cayetano, Lito Lapid, Nancy Binay, Ronald De La Rosa, Bong Revilla, Amy Marcos, Francis Tolentino, Jinggoy Estrada, Bam Aquino, Coco Pimentel, Sergio Osmeña at Mar Rojas. Pumasok sa may chance ang manalo sina Aquino na nasa ika-13 hanggang ika-17 pwesto noong Pebrero at Osmeña na umakyat mula sa ika-15 hanggang ika-18 pwesto. Sinundan sila nina Ejercito, Enrile, Mangudadatu, Manicad, Ong, Colmenares, Gadon, Aguilar, Escudero, Tañada, Makalintal, Guto, Jokno, Alejano, Padilla, Arellano, Montaño, Mangundato, Chog, Hilbay, Chavez, Sahidula, Albani, Alunan, De Guzman, Afuang, Casino, Naliw, Malilil, Valdez, Generoso, Francisco, Valdevarona, Higayuma, Roleda, Matula, Austria, Jangaw, Arcega, Arias, Gadi, Meñano, Caceres, Javellana, Abejo at Almahora. Base rin sa survey, mahigit isang buwan bago mag-eleksyon, 4 lang sa kada 10 botante ang nakapili na ng 12 ibobotong senador. You don't expect people to actually complete. Nangyayari dyan, ang una nilang hinahanap sa balota ay yung kakilala nila yung pangalan, yung recall. Sa parehong survey, sinabi rin ng respondents na posibleng dumami pa ang mga mapipili nilang kandidato sa mga susunod na araw. Importante dyan, doon sa mga mas mababa awareness na ipagpatuloy nila yung kanilang kampanya. Pero ayon sa isang political analyst, baka mahirapan ang mga kandidatong hindi pa gaanong kilala ng mga botante. Ang hirap talagang makahabol. Unless you have a huge amount in your coffers or you already have awareness, so to speak. Pero bakit nga ba di pa nakukumpleto ng mga botante ang 12 iboboto nilang senador? Tina Pangaliban Perez, Nahatutok, 24 Oras. Samantala dahil sa angking ganda, paraiso kung ituring ng mga turista ang El Nido sa Palawan. Ang problema, malapit man sa nakabibiganing tanawin, kilometro naman ang layo ng isla sa pinakamalapit na ospital. Nakatutok si Joseph Moro. 1.4 million na mga turista nakasaksi sa ganda ng Palawan sa datos ng Department of Tourism noong 2017. Lampas kalahating milyon dito, mga dayuhan. Walang duda maganda dito sa Palawan, lalo na dito sa El Nido. Dinarayo nga ito ng mga turista, lokal man o banyaga, pero may tinatagong problema. Dito, walang ospital para sa magkakaroon ng mga malulubhang medical emergency. Jessica, do you know where to go? Here in the Philippines? Oh, no. We don't actually. That's why we're being really, really safe. Ang problema lang, ang pinakamalapit na ospital nasa munisipalidad ng Taytay na 60 kilometers ang layo. Habang nasa ospital kami, may biglang dumating na ambulansya. Isinugod ang isang batang babaeng hinang-hina. Galing pa raw silang El Nido. Maraming rin foreigner na patient po namin. More on sometimes trauma, motor vehicular accident. We do some cerebrovascular accidents. Stroke, we cater, for example, ischemic heart diseases. We do that. Dehydration. Yes, sir. Kung hindi na kaya rito sa Taytay Hospital ang kasunod ng ospital, sa Rojas na may layong 70 kilometers sa 1.5 oras. Kapag hindi ka pa kinaya doon, sa Puerto Princesa ka na i-refer. Sa mismong El Nido, mayroong Municipal Health Center. Maliit at limitado lamang din ang kakayanan. May 2 ring pribadong clinics. Sabi naman ni Municipal Administrator RJ de la Calzada, may Rescue 165 sila. Dito tatawag at nagkakayanan raw ang mga responders na bigyan ka ng paunang lunas
pero kailangan ka pa rin dalhin sa ospital. May air ambulances na nakontak ang mga resorts, pero syempre may bayad. May itinatayo na rin isa pang ospital. Yun nga lamang, ito yung ginagawa na provincial hospital dito sa may El Nido. At 30 minutes ang layo nito sa bayan ng El Nido at nasa gitna ito ng bukid. Ang nakalagay dito, dapat sinimulan yung proyekto March 8, 2017. Pero sa ngayon ay patuloy pa rin ginagawa ang hospital nito. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Sa post na ito ng Victoria's Secret model na si Kelsey Merritt, ang sinapit na kanyang kasintang atleta na si Connor Dwyer. Bago ito mangyari, nag-surfing at nagbangka ang magkasintahan. Pero hinahin lang sila model sa kanyang post, wala raw ospital sa Siargao. Ang kanyang kasintahan sa isang klinik dinala kung saan pinahi ang kanyang sugat sa ulo. Nagpasalamat si Merritt sa mga umasikaso sa kanyang nobyo. Ang lugar kung saan naaksidente ang kasintahan ni Merritt sa bayan ng General Luna sa isla ng Siargao kung saan matatagpuan ang pamosong Cloud9 surfing spot. Ang mga certified surfing instructor sa General Luna trained naman umano sa first aid at basic life support at required na may kanya-kanyang first aid kit. Ano pa ibang requirements niya? Bali, mag-ano muna kami, mag-surf rescue, tapos surfing skill, tapos may mga CPR. Sa General Luna, totoo mo ng ospital, pero may rural health clinic at pribadong clinic. Ayon sa doktor na naka-duty sa pribadong clinic, madalas talaga silang takbuhan ng mga na-aksidenteng turista. Usually, mga emergency cases na, so like vehicular accidents, and including na din yung different types of injuries na pwede sa beach tulad ng surfing injury. Kung masyado ng malala ang kondisyon ng pasyente, dinadala nila ito sa Siargao District Hospital, isa at pinakamalaki sa 4 na district hospital sa main island ng Siargao. 20 minuto ang layo nito mula sa tourist area. Ang ospital, may emergency room at kaya maka-accommodate ng 30 pasyente. Pero itinuturing lang itong infirmary hospital. Ang sinasabi na infirmary, walang surgical capabilities. But the hospital itself, the building, we have an operating room. Kaso nga wala na kaming mga surgeon, anesthesiologist. Ang mga ngailangan ng espesyalista, kailangang dalhin sa Siargao kung saan naroon ang mas malalaking ospital. Batid daw ng Department of Tourism ang kahalagahan ng pagkakaroon ng well-equipped medical facility sa mga lugar tulad ng Siargao na taon-taon dumodoble ang dami ng mga dumarayong turista. Recently, the provincial governor, Sol Matugas, released a letter or memorandum to all the municipalities. The visibility of the doctors and nurses, I think they have a tie-up with other private sectors. They've already instructed all the municipalities, especially all the mayors, na dapat may doctors and nurses available, especially during this is a high tourist season, dapat available siya. Rafi Tima Nakatutok, 24 oras. Tumaas po ang net satisfaction rating ni Pangulong Duterte. Batayan sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations, SWS. Mula positive 60, umakyat yan sa positive 66 noong Marso. Katumbas siya ng gradong very good. 79% ang nagsabing nasisiyahan sila sa trabaho o performance ng Pangulo. Galing 3% naman ang hindi nasisiyahan, habang 8% ang hindi makapagpasya. Isinagawa ang survey, tinanong ang mahigit 1,400 ang mga tao, ikinatuwa na Malacanang ang resulta. Malinaw daw ang mensahe nito na patuloy man ang pambabatiko sa Pangulo, lalo naman daw tumataas ang kanyang rating. Nasubok ang kahandaan ng ating mga tropa laban sa mga mananakop. Yan ay sa ginaganap ngayon na balikatan, taunan po ito, itong balikatan military exercise sa pagitan po yan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. At yan ang tinutukan ni Chino Gaston. Mula sa himpapawid gamit ng mga Black Hawk helicopter, sabay-sabay nilusog ng pinagsanib na puwersa ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo ang isang airfield sa isang isla na kunwari sinakop ng isang dayuhang kalaban. Bahagi yan ng kanilang balikatan exercise sa isla ng Lubang sa Mindoro. Para tiyaking makatotohanan ng pagsasanay, gumamit pa ng MILSIM o Military Simulation Ammunition.
Bukod sa pagtaboy sa kalaban, may mga hostage din na kailangan sagipin. We requested this type of training because based on our assessment, ito yung isang bagay kung saan kailangan pa nating i-increase yung capability ng ating armed forces. Ang kaalaman at pagsasanay para tugunan ang puwersahang pananakop ng mga isla at paliparan, AFP raw mismo ang humingi sa mga Amerikano. They have requested us to assist them in conducting an airfield seizure to take back an airfield that has been taken over. Sa ngayon, ang Pag-asa Island lang sa West Philippine Sea ang islang pag-aari ng bansa na may malaking airfield. Matagal na itong inaangkin ng China. Nitong nakaraang mga linggo, napabalitang pinalilibutan ito ng mga Chinese fishermen na kontrolado ng Chinese Navy. Pero paglilinaw ng AFP, wala namang pinupuntil yung bansa o pinatatamaan sa training na ito, kundi pagtaas lamang ng antas ng kahandaan at interoperability ng AFP sa mga kaalyadong bansa. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Kung gusto niyo po ng pasyal na may aral, may isang paaralan sa Rome. Sa Italy po yan, siyempre, natuturo sila doon ng kasaysayan at makalumang pakikipaglabang sa ibang tao. Narito mula sa Italy, nakatutok si Susan Enriquez. When in Rome, hindi pwede makalitaan ang makasaysayan sa strukturang ito sa sentro ng lungsod. Sa Laguna ng Coliseo, noong unang panahon ng Roman Empire, doon mo nagaganap yung labanan, digmaan, yung mga gladiator na isang form of entertainment ng mga panahon na yun. Sa mga gustong maaranas maging true blue gladiator, pwede. Mga kapuso, dito po tayo ngayon sa isang gladiator school dito po sa Rome. At magtuturo tayo doon na magtuturo sa atin si Emmanuel. Hi, Emmanuel. Sa eskwelahan ito, tinuturo, hindi lang yung tamang galaw ng isang gladiator, kundi pinapakita rin din sa kanilang estudyante. Yung mga ginamit ng mga gladiator, ay yung mga ginagamit, no? Kaya ito mga helmet ito. Absolutely, 4 and 5 years. Right. Each? This one? Oh my God. It's heavy! Metal. Paano magiging gladiator? Yung mga moves na tinuturo dito sa gladiator school, yung paano gagamitin yung shield, paano gagamitin yung sword sa kalaban, fighting techniques. Yes! Susan! Like this. Okay, ballerina, come on. Dapat tinamaan pa ako. So ngayon ito, mga natin, itong mga accessories, costume ng isang gladiator. Now you are ready. This movie. Gladiator uniform and gear? Check. Get your sword. How are you going to You are not samurais. One hand. One hand, Gladiator Susan at Eve! Susan Enriquez, Nakatutok, 24 oras. Isang mahalagang discovery po ang inilahad ngayon ng mga scientifico. Isang species ng tao na mas matanda pa sa ating species, the Homo sapiens. Dito yan natagpuan mismo sa Pilipinas, sa isang kuweba sa Luzon. Sa pamagitan ng mga nakitang ngipin at bahagi ng mga buto, kilalanin ang tinaguriang ngayong Homo luzonensis. Tinutukan niya ni Mark Salazar. Ang pira-pirasong buto at mga ngipin na ito, maliit lang na sulyap sa nakaraan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Bago pa pala dumating ang Homo sapiens o yung lahi ng tao ngayon sa mundo, may mas luma pang tao, 50 to 67,000 years ago sa Luzon, ang Homo luzonensis. Homo sapiens arrived in the area by 34,000. We have no evidence
that they actually met. When UMAS were entering the area, they're still there, but somehow they disappeared. Ang grupo ni Dr. Armand Mijares ang nakahukay sa mga hominin fossil na pinaniniwalaang 3 lumang tao sa Calao Cave sa Cagayan noong 2007, 2011 at 2015. 7 ngipin, 3 buto ng paa, 2 buto ng daliri at piraso ng buto sa hita ang nakuha. Pinangalanan nila ang 3 lumang tao na mga ubad. Hango sa kwento ng mahiwagang cavemen ng Cagayan. Anong itsura ng ubag ayon sa kakapirasong iniwan nilang labi? It's fully bipedal creature. It can walk properly, no? Maybe it has better climbing capability than the entire Homo sapiens. Ayon sa nahukay na ebidensya, lahat ng klase ng tao sa kasaysayan ay nagmula sa Afrika. Kung doon din ang galing ang mga ubag, paano sila nakarating sa Cagayan? To go to Luzon, you have to have an open sea water crossing from the tip of Palawan to Mindoro, and Mindoro to Luzon. If you take that route, of course, it's common to also take the longer route via Borneo, Tawi-Tawi, Mindanao, and then Samar going north. But that's a long route. And so far, we don't have any evidence at that site. Sa konting kwento ng 3 ubag, inuhaw tuloy ng napakaraming tanong ang mundo ng siyensya. This is a game changer that everyone must take note of, that the Philippines is put on the map. As Mandy was saying, our sites are deserving of higher importance, and that's a testament to the efforts of our archaeologists throughout the decades. Mahal magtahi ng natural history. Bago nakuha mga piraso ng fossil na ito halimbawa, inabot ng 4 million pesos ang gastos. Pero ang bagong tuklas na ito ay hindi raw pwedeng hindi sundan para makumpleto ang kasaysayan ng tao sa mundo. Babalik raw sila Dr. Mijares sa Calao Cave para maghukay pa. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Para mauling fresh at stress-free sa life, kakibang exercise ang sinubukan ng mga kandidato ng Binibining Pilipinas. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Isang umagang disconnected mula sa gadgets ang naging aktibidad ng Binibining Pilipinas 2019 candidates. Naglaan sila ng panahon para pag-aralan paano mababawasan ang stress sa pang-araw-araw na buhay. Tip ng mga eksperto, importante ang mag-inat-inat. Reach for the sky, ika nga. I would say in the morning, only because you're sleeping and it's the best time to do so because it feels good. But you can stretch after lunch, especially if you're office bound. Maglaan din daw ng oras para makapag-hilay-hilay. Ilayo ang isip sa mga negative thoughts o mga bagay na dapat gawin. Huwag isipin ng bills at bank account. Humanap ng isang lugar para manahimik at kausapin ang sarili. Breathe in, breathe out. Ikatlo, smile. Malaking bagay raw ang nagagawa ng pag-ibig at pagiging positibo. Try mo raw ngitian ang mga taong ayaw mo. There's a lot of positive energy in smiling, but it's also a reflection of what's going on inside you. See people as a reflection of you. Pang-apat, dance and move. Kahit parehong kaliwa ang paa, umindak sa hilig na musika. Even in the office area, take the stairs, walk around, so that there's some sort of movement that happens in your body every day. It doesn't matter whether you can dance or not. You can just jump around. At panghuli, touch. Wala na raw mas gaganda pa sa koneksyon sa ibang tao. Kahit anong uri, yakap, holding hands, kahit akbay sa ating kaibigan. Malaki ang naidudulot para maisip natin hindi tayo nag-iisa at gawin ito ng may pasasalamat. 5 tips lang ito na kung gagawin daw natin araw-araw, unti-unting mag-melt away ang ating stress. Nelson Canlas, nakatutok, 24 oras. At yan ang mga chika ko this Thursday night. Ako po si Eva Lanyan. At yan po ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Blanco. At ako si Vic Morales. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang at ay hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras.